Talaga pong nakabakas po sa ating bawat isa ang kapaguran, no? Talagang bawat isa sa atin ay nararamdaman yung sipon, no? Yung papamaos. Pero, kasi Pastor Larry po talagang brok na talaga yung katawa niya. Pero, lagi po alam ko, ang Holy Spirit po ay siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ganun din po si Brother Raul, na talagang namamalat. Pero in Jesus' name, the Jericho wall. Sa araw na ito ay may dakilang gagawin ang Panginoon. Nag-expect mo ba kayo? Amen. Something good is going to happen. Nag-expect mo ba kayo? Ang Jericho wall ngayon ay matitibag. Yes, yes. Amen. Okay, hallelujah. So, Brother Raul, yung pong Joshua 5, ang ibinigay po na salita ng Panginoon sa atin ay possession of the lands. But lands po, ang dami, no? Hindi lang lands. Kasi 7 yung itinaboy ng Panginoon para ibigay ang Kanaan sa Israel. Kaya, nandyan din po yan, mamaya makikita natin, possession of the lands. Hindi lamang po isa, kundi marami ang ibibigay sa atin. Sa pagkabasa po ng Pamilya Ramos, sa English, sa Tagalog, sa Italiano, at sa Spanish, ano ang pagkabasa ng salita ng Panginoon? Ang sabi niya, every place that the sole of your foot shall tread upon, that I shall be given unto you. Mas matindi po sa Pilipino, ang sabi, bawat dakong tuntungan ng talampakan po, no? Ng iyong paa ay ibibigay ko sa iyo. Amen? Sa Italiano naman po, Diodato o lungo che la pianta del vostro piedi calquiera come l'ho detto a Moises. Sa Espanyol, yo os entrega dato como lo habrá dicho a Moises todo lugar que pisare la pianta de vostro piedi. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, ito po ang ginagamit talaga. Ako po talagang nung naano ko na ito, pinread ko po sa isang typewriting na gano'n, sa isang pit. Talaga pong pinread ko ng malalaki at pinost ko po. Every sole of my feet, ano man ang dako, Panginoon. Ang gusto po sabihin, kahit saan po daw tayo pupunta, pagpapalain tayo po ng Panginoon. Dahil yun po, ito po yung sinabi kay Joshua, at ito po, kumbaga, riniway lamang po ng Panginoon dahil ito ay sinabi na ni Jacob sa Genesis 28:15 nang siya ay humahabol, tumatago sa kanyang kakambal na si Esua. So, dito po, sa loob ng 4 na taon po, alam po natin na ang mga Israelita ay naghirap sa loob sa pagkaalipin po nila sa Egypt. Alam po natin yun, no? At pagkatapos ng pagkamatay ni Joseph, nakalimutan na ang kanyang pangalan at yung mga bagong generasyon na umupong mga hari, hindi na kilala ang pangalan Joseph. Dahil alam po natin, si Joseph ay isang parang figurehead na sa Egypt noong panahon na yon, at kaya nga po naman po noon ay nagkaroon ng gutom sa Canaan at ang mga anak po ni Jacob ay pumunta doon, alam po natin yon, dun sa play na ginagamit ng mga Kristiyano, Joseph the Dreamer. So, sa atin po, ngayon, maaaring nasa pag-aalipin din po tayo, maaaring nasa alipin tayo ng mga karamdaman, alipin ng mga problema, alipin ng mga financial need. Pero alam ko po, I believe in my conviction, ibibigay po, matutumba po, magkokolaps po ang Jericho wall na yan na nasa harap po natin. At paulit-ulit po, nung po kung natatandaan niyo po, nakita niyo po siguro dito, now is the time of worship ang ating imbitasyon. Kung natatandaan niyo po, dun sa Exodus, na sa Ten Commandments po siguro, na panood natin po ito, no? Na ang paulit-ulit na sinasabi ni Moises sa pagharap niya kay Pero, ano po yung paulit-ulit na sinabi? Payagan mong umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. So, yun po ang paulit-ulit na sinabi ni Moises at paulit-ulit naman na magtigas ang Pero, kaya 10
salot po ang ibinigay sa Egypt. At yun nga pong nangyari, nagtagumpay pa rin po ang purpose ng Panginoon. Kaya every pursuing pero sa ating buhay, ang mga pero, yung mga nagmamatigas sa atin, hindi yan uubra sa ating Panginoon. Nakuha niyo? May mga pero tayo dun sa mga spiritual warfare na ginagamit namin. Every pursuing pero, in the name of Jesus, catch the fire of the living God. And be burned to ashes. Kasi may mga pero tayo, maraming mga nagmamatigas sa atin, di ba? Pero walang matigas sa harap ng Diyos. No? Walang matigas sa harap ng Diyos. Lahat ng mga pero niya susuko sa ating Diyos na buhay. Amen? At kaya nga po, ito po ay isang kaparaanan ng Panginoon na kung bakit ibibigay yung Kanaan upang sumamba sa Kanya. Kuha niyo po? Kaya nga po sa Kanaan, doon na-establish na yung tabernacle ni Moises, tapos yung tabernacle ni David, at ngayon yung Solomon Temple, at yung Herod Temple. At sa darating na panahon, before the coming of Christ, yung sinasabi po nilang Tribulation Temple, hindi pa po na gagawa. Ang purpose po ng Panginoon, ibinigay ang Kanaan upang siya ay sambahin. Kaya sa atin po, gaya po ng pagkakiling natin, bago po ibinigay ang lokaling ito, for the sake of the temple of the house of the Lord, I will bless you. Be-bless po tayo ng Panginoon. Amen? Para po gamitin tayo. Amen? Para po sambahin po natin siya. Amen? Si Moses ay ginamit ng Diyos upang mapalaya, ma-deliver po the yoke of ang bondage ang mga Israelita po, no? At alam po naman po natin yon. At ang nangyari po sa mga Hipto ay nung nasa ilang na po sila ay laging sila yung reklamo, no? At wala silang, binibigyan na sila ng mana, nagsawa. Binibigyan sila ng pugo, nagsawa. Naghahanap sila ng mga lobsters, naghahanap sila ng sili, naghahanap sila ng sibuyan. Wala kang pampainit dyan. Sabi gano'n, nagsasawa na kami sa mana. Sabi gano'n, no? So makita po natin sa kanila na meron silang rebellious spirit. Meron silang marmon, na reklamo, no? Kaya nga po, yung pong nangyaring yon, ang nangyari po sa henerasyon na yon, nagalit po ang Panginoon, ang lahat ng 20 years old na pataas ay pinatay ng Panginoon. Nakuha niyo po, dahil yun po ang isang bagay na kinainisan po ng Panginoon. At yun po rin po ang unang kasalanan, yung Lucifer spirit. Yung reklamo, rebellion. Nagre-rebelde lang po sila lagi kina Moises at kina Aaron ang mga Israelita. So, nung pong sila isinugo, pinatiktik po ang Kanaan. Nasa wilderness pa po sila Moises, nasa ilang pa po. Nagpili po ng 12 bawat lipi ng Israelita. At sila ay pinahayop. Ang nangyari po, kung makikita mo, yan ang mga brad doon sa pinakababa, na dala-dala po nila yung ubas, yung panghuli, brad. Makikita po natin, ano ang dala-dala, kumpul-kumpul na ubas, na dala-dalang gano'n, ni na Caleb at saka ni Joshua. Ang sabi nila, maganda ang lugar. Ang sabing gano'n, ayun ay a land of honey and milk. Milk and honey, gusto sabihin prosperous yung lugar na yon. Hindi mahirap ang buhay kahit dito, gano'n. Hindi mahirap, yung soil ay fertile. Kaya yun nga ang evident na nagdala-dala sila ng kumpul-kumpul na ubas. Kasi ang ubas po, in fact po, ang ubas po ay ginagamit na sign sa Christianity. It's a sign of prosperity. Dahil sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, but my plans for you is to prosper you, not to harm you. Kaya sa ating Kristiyano, manangal, sabi gano'n ng Panginoon sa mga Israelita, there will be no poor among you. Walang mahirap sa inyo. Kaya ginin po natin yun. Walang Kristiyano naghihirap.